Mula ng aking pagkabata hanggang sa aking teenager, kami ay nakatira sa simbahan. Noong aking kabataan, madalas kong tinatanong ang aking ama kung saan ba talaga ang tunay naming bahay o tunay naming address. Kasi palipat-lipat po kasi kami. At kuminsan, napapasmile na lang ang aking ama. Kuminsan din, na-explain niya sa akin na ganito talaga ang trabaho niya bilang isang pastor, palipat-lipat. At nung ako ay nagkamalay na, tinanong ko siyang muli kung bakit kailangang palipat-lipat. Yung iba namang pastor ay hindi ganoon kadalas paglipat. Nalaman ko na malaking parte pala ng pagiging pastor ay kailangan okay ka sa lahat, okay ka sa mga leaders. Dahil kapag hindi ka okay, tendency, paalisin kayo at lilipat na naman kayo sa simbahan. Hanggang isang araw nung ako ay talagang may malay na, nalaman ko talaga sa personal experience na ang isang leader ng simbahan ay pilit kaming pinapaalis sa pinagpapastoran ng aking ama. Kahit pa napakaganda na ng resulta ng kanyang ministry, maraming pagbabago sa mga buhay at pisikal na anyo ng simbahan. Dahil kuminsan sa maliliit na issue, kuminsan kaming mga pastor ay nagkukwentuhan tungkol sa mga simbahan na mga mahirap pagpapastoran. Minsan nakakatawa dahil kuminsan ang mga issue ay tungkol lang sa bulaklak, tungkol sa kulay ng pintura, tungkol sa CR. Mga bagay talaga na petty things, mga maliliit na bagay, walang kinalaman sa ministry. Hindi ko masabi na ang simbahan ay puro saya. Meron ding mga luha sa likod ng mga nakakubling tawa. Ganoon pa man, ang Panginoon ay talagang tapat sa kanyang pangako. Bilang isang pamilya, doon din namin naranasan kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Sa umagang ito, ating may explore ang pangalawang bahagi ng John. Ito ay medyo hard topic. Ito ay kadalasang hindi masyado pinag-uusapan sa simbahan. Pero sa palagay ko, dahil ito ay salita ng Panginoon, dapat rin natin itong pag-aralan. Ang mga sulat ni John, ang emphasis niya is fellowship. Nung sinulat niya na unang Juan, it's more of our fellowship with God. Ang second John naman is more of not to fellowship with the Antichrist. Huwag natin silang papasukin sa ating bahay. Huwag tayong maging hospitable sa kanila. Huwag natin silang tanggapin sa ating pamamahay. At ito namang third John, actually, it's more of fellowship with other believers. Or to be more specific, those who preach the gospel. No? Ito po yung kailangan nating makipag-fellowship sa kanila. So para mas madali nating intindihin ang Book of John, ay mayroong 4 na karakter na dapat nating malaman. Na-highlight na rin ito ni Brother Richard nung nakaraang Sunday para mas lalo nating maintindihan. Ito po ay ang mga karakter na ang sinabi niya ay the elder or ito po si John. At ito ay kanyang inaddress kay Gaius. Ang pangalawang sulat na ito. Si Gaius po, ang kanyang description ay isang matapat na mananampalataya or faithful believer. Ang pangatlong karakter naman, Diocritus. Ang kanyang karakter naman ay masasabi natin na medyo shady, no? Medyo questionable ang kanyang pagiging pananampalataya. At ang huli ay si Demetrius, kung saan siya yung nagdala ng sulat na ito papunta kay Gaius. Sa mga pagkakataong ito, si John ay nasa isla ng Patmos. Bihag siya ng Roman Empire sa mga pagkakataong ito. At meron siyang mga missionary groups na minimentored, mga batang misyonaryo. Ang trabaho nila ay magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga komunidad at dalawin ang mga simbahan, maraming simbahan. Pwede lahat ng simbahan ay kanilang pupuntahan
para mag-preach ng salita ng Panginoon at mag-raise din ng kanilang suporta. Ngayon, itong mga group of missionaries na ito ay nakabase actually sa ancient Asia Minor, or ito yung mga lugar na malapit sa Turkey. Pumunta sila sa simbahan kung saan si Diopetres ang namumuno. At ang kanilang experience ay parang masama, no? Sila ay pinalayas, hindi tinanggap ng simbahan na pinamumunuan ni Diopetres. Samantalang, nung sila ay pumunta sa simbahan na pinamunuan ni Gaius o ni Gayo, sila ay talagang taus-pusong tinanggap. At itong mga group of missionaries ito ay nagsumbong sa kanilang leader, kay John. At dahil dito, sumulat sa pangatlong pagkakataon si Juan. At ito ay kanyang binigay kay Demetrius para ibigay kay Gaius. Ang nilalaman actually ng letter nito ay ang third letter of John at masasabi natin yung letter of recommendation. Now, sa letter of recommendation, pinapakita na parang hindi ka nais-nais ang pag-uugali ni Diopetres na mamuno ng iglesia ng Diyos. At dapat siyang alisin. At ito ang recommendation ni John o the elder. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga disciples or mga apostles ay patay na. Maliban na lang kay John. Siya na lang yung nag-iisang apostol. Siya yung pinakalas na apostol na nabuhay at hindi ho siya namatay sa masakit na pamamaraan. At tingin nyo, mapapalayas kaya nila or mapapaalis kaya nila si Diopetres? Hindi natin alam, no? Kung ako ang tatanungin, hindi ko rin alam kung ano ang naging resulta ng kanilang mga gawain. Ngayon, ito si Diopetres, hindi man natin alam ang kanyang perspektibo. Masabi natin na medyo unfair sa kanya dahil hindi natin siya hiningan ng panig. Pero ang sabi ni John sa verses 9 to 10, itong si Diopetres ay he loves to be first, he won't welcome the missionaries, he is spreading malicious nonsense about John and the missionaries, and he refuses to welcome other believers, and he also stops those who want to do so. And lastly, he puts them out of the church. No? So, merong 6 kasalanan o 6 na violation itong si Diopetres na nagpapakita nga na talagang hindi siya karapat-dapat na maging leader ng iglesia. Sa pagkakataong ito, itong 3rd John ay malamang sinulat later part ng 80 and early part ng 90 CE. Noong mga panahon na yon, wala na ho ang Jerusalem. Na-crumple down na. Ang mga Jew, Israelita ay talagang wala na silang makukonsider na yung lugar nila na Jerusalem ay wasak na. Wala na. Sila ay nagkanya-kanya na. Ang karamihan sa kanila ay lumipat sa Asia Minor. Yung iba sa kanila pumunta ng Europa banda. Nagkalat-kalat na. At napaka-importante nung pagiging hospitable. Kaya nga nang sinabi ni John kay Gaius na siya ay nagpapasalamat na sa pagiging hospitable hindi lamang sa mga believer, maging sa mga unbeliever, no? Hindi lamang sa mga Jew, maging sa mga Gentiles. Because during this time, ang wars are all over the place. Yun yung early rise ng Roman Empire. At marami silang kinangker na mga lugar. Dahil dito, marami ring mga nasalanta or marami ring mga nawalan ng propiedad at kabuhayan. So, itong si Diopetres ay ayaw niyang i-welcome itong mga taong ito na nangangailangan. Maliban pa doon sa mga missionaries na gusto sanang pumunta sa simbahan nila para mag-share ng ginagawa ng Panginoon sa ibang lugar. At maliban doon, siya pa ay nagpapakalat ng mga
maling impormasyon tungkol kay John at sa mga missionaries. Sabi ng mga ibang Bible scholar, gusto niyang palitan si John na namumuno ng iglesia during this time. By the way, pangalan na Diopetres, ang ibig sabihin po ay Nars by Zeus. But in some other version, pwede mong sabihin na siya ay anak ni Zeus, son of Zeus. No? But the literal is more of Nars by Zeus. Now, hindi po ito karakter ng pagiging Kristiyano during that time. Dahil kung naalala nyo, si Saul nga, no? Na pinalitan niya ang pangalan niya sa pagiging Paul. Okay? Yung Saul, more referring to King Saul, who is the first and proud king of Israel. And he changed his name from Saul to Paul. Ang ibig sabihin ng Paul is small and humble. Pinalitan niya ito pagkatapos na encounter ang Panginoon. At how much more, itong si Diopetres na naging leader na ng isang iglesia, yung pangalan niya, ayaw niya pang palitan. Gusto niya pa rin ng pangalan niyang Diopetres. Napaka-awkward nito sa ibang mga Kristiyano. Kasi yung pangalan, hindi po nadadakila ang pangalan ng Panginoon. Bagkus, kabaliktaran. Itong pag-uugali ni Diopetres ay napakabaliktaran sa tinuturo ng Panginoon. Teaching of leadership ng ating Panginoon. Teaching ng Panginoon sa atin, if you are leading others, sabi niya nga, remember this story in Luke 22:25 to 27? They are talking about sino ang mas greater, sino ang mas nakakalamang sa mga disciples. Sino ang nasa left hand at sino ang nasa right hand. At Christ rebuked them. At sabi niya, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactor. But you are not to be like that. Okay? Huwag niyong gayahin yung mga hintel na namumuno sa kanilang mga nasasakupan. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan. Don't be like them. Instead, the greatest among you, you should be like the youngest. Or you should be like the baby. Or the child. No? And the one who rules like the one who serves. The one who rules, the one who serves. Lastly, 27. For who is greater? The one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. So, ang teaching ng Panginoon, pagdating, paglilid, it's more about service. So, the principle here is to walk with humility is to lead with humility. Ang tanong ngayon, paano natin ito gagawin? And John offered us the answer. Verse 11. Sabi niya, dear friends, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God, and anyone who does what is evil has not seen God. So, kung maobserbahan nyo, may contrast, good and evil. At ang kanyang command is not to imitate, and to imitate what is good. Because the implication here is, anyone who does what is good is from God. And anyone who does what is evil has not seen God. Okay? Very simple. No? Imitate, ang pinakaano dito is imitate or follow what is good. No? Yun yung pinaka-point dito. Imitate what is good. Kung sa sarili pa nating tularan ang mabuti. Okay? Tularan natin ang mabuti. Somehow, the question is, ano ang mabuti? Just like Jesus Christ when He's asking, why you are saying good? Only God is good. Ano ba ang mabuti? Especially in our times, no? Mabuti man yung sundin ko ang aking nararamdaman. Sundin ko ang ninanais ng aking puso. Kahit pa ako ay lalaki, gusto kong maging babae kasi yan ang ninanais ng puso ko. Yan ay mabuti.
ang aking puso, gusto ko ng dalawa ang aking minamahal. Kasi kung susundin ko ang aking puso, yan ay nakakabuti. Our standard of good, no? Ang ating basihan, what is good, is hindi ho yung ating nararamdaman. Ang basihan ng pagiging mabuti ay according sa word ng Panginoon. Because ang Panginoon lamang ang mabuti. Okay? That's why, tularan ang mabuti, o ibig sabihin, tularan natin si Jesus. In which, siya lang yung mabuti. The one who is perfectly good, it's only God alone. At naging masunurin hanggang tularan natin, maging ito man ay Philippians 2:8, in spite of being God, He humbled Himself. Darap, no? Dahil sa mundong ibabaw, ang mabuti sa mata ng Diyos ay hindi mabuti sa mata ng tao. So the second principle na matutunan natin in how to walk with humility, to walk with humility is to walk like Jesus. Now, puntahan naman natin itong isang karakter, si Demetrius. In 3 John 1:12, sabi rito, he is well spoken by everyone. John and missionaries also speak well of him. And you know that John and the missionaries' testimony is true. Ito yung mga bagay, tatlong bagay na nagdi-describe kay Demetrius at maging kay John. Hindi mo man ito kilala si Demetrius, pero kilala mo ako. So, ang salita ko ang nagbibigay ng patunay na siya ay isang may magandang pag-uugali na tao or potential na maging leader. What lessons can we learn in Demetrius? To walk with humility is also to walk with others. It's very important that the context of leading people is in the context of leading others. Is always with others. Hindi tayo nag-iisa. There's always people around us. Okay? Ito nga, no? Example, ikaw yung nasa gitna, may apat na direksyon, gamitin mo man yung north, south, east, west, apat na bahagi. Siguro sa in your right side, yung kapatid, yung asawa, no? Accountability, yung mga people talaga na near to you. And then on your left side are your friends, churchmates, neighbors. Beneath you are your children, your employees, your students, your disciples, and people above you are probably your boss, your supervisor, your barangay chairman, the president of the Philippines. Above you, people with authority above you. Your pastor, your discipler, your parents. So there are people around us. See what we are doing. Kung karapat-dapat ba tayong maging leader. And these are the people who will recommend if we are really walking with others in humility. You know the key? Ang pinaka-key sa pagiging walking with others? Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise. But the companion of the fool will suffer harm. So, we don't know what happened to Demetrius, but probably when they started his leadership, hindi siya ganun ka-proud, hindi siya ganun ka-controlling. Probably when he started, no, there's this sense of humility that as he rose in power and with people around him, he began to crumble and he began to have that siya yung nasa taas. He is controlling everyone beneath him. As a church, we work as one. Kahit saan mang simbahan, kahit anumang ministry, we are always walking with others. In the end, to walk with humility is to lead with humility, to walk like Jesus, and to walk with others. May the Lord God bless this word.